Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is spiritual video na naman to. Siguro tingin ko ito na yung last. So, mayroon akong tatlong video dyan about black pill na spiritual side. Pero ito, finale to. Translate ko lang yung mga teachings ni SQS sa Tagalog para maintindihan nyo. So, dahil finale na to, tuturuan ko kayo na mag-meditate. At ewan ko kung marireach niyo yung enlightenment ng walang meditation. Kasi sa akin, na-reach ko siya nang nag-meditate ako eh. So, yung mga anime videos na TV series na napapanood nyo is ano talaga siya, metaphysical talaga siya, spiritual. Yung mga chakra, totoo yan. So, meron mga seven chakra, di ba sa Naruto? Yung seal na ano, yun yung papakawalan mo. Ganon din yung mga Hokage, di ba? Yung mga Hokage. Yan yung mga nakatap sa spiritual side nila. Tapos na-unleash nila yung mga power. So, eto. Uupo kayo sa komportabling lugar. Tawag dito is embryonic breathing. Ang mangyayari kasi sa embryonic breathing is i-reverse nyo yung nature. So, yung breathing na yan is internal. Hindi yan yung breathe in, breathe out sa na oxygen. So, may mga chakra tayo sa katawan, sa spine. Sa spine yan particularly. Tsaka dun sa embryo, 'di ba yung sa navel banda? 'Di ba yan yung konektahan ng life, 'di ba? Pag pinanganak ni nanay, yung umbilicus ng nanay konektado dun sa umbilicus ng bata. So parang yan yung portal. Diyan iikot yung breathing na gagawin mo pag ginawa mo yung embryonic breathing. Para nga ma-reach mo yung enlightenment. Sa Hindu, sinasabi nila Kundalini awakening yan. Pero iisa lang din naman yan eh. Vital breath yun or embryonic breathing. So, meron 7 chakra channels sa katawan natin. Meron sa tailbone, dyan nag-i-start. Tapos, meron sa baba ng abdomen, sa navel. Tapos, meron yan sa heart. Tapos meron sa throat. Tapos ng throat sa kalagitnaan ng eyebrows mo. Tapos pang meron pang dalawa sa taas, which is yun yung hindi mo na makikita. Yun yung sinasabi nila. So, paano ba tong embryonic breathing na to? Upo ka sa komportabling lugar. Tapos, ang gagawin mo ay pipikit mo yung mata mo. Papairalin mo dito ay imagination. So, ang gagawin mo is i-imagine mo yung air, yung hangin, or yung breathing galing sa baba. Sa tailbone mo, ipo-pull up mo kasi siya eh. So, ang mangyayari niyan is cycle siya. So, ipo-pull up mo yung hangin na yon galing sa tailbone mo. Tapos, dun sa navel part, tsaka sa tailbone, sa pantog, tapos navel, heart, tapos throat, tsaka dun sa kalagitnaan ng eyebrow. So, paano ba gawin yan? Yun nga, upo ka sa komportable lugar, pipikit mo yung mata mo. Tapos, start ka ng imaginein mo yung hangin nasa buntot mo. Tapos, ipo-pull up mo siya sa pantog. Tapos, ipo-pull up mo siya. Pero yung breathing mo, normal lang Kada breathe in, breathe out. Pag nag-breathe in ka, dapat yung chan mo lalaki. Yun yung normal breathing eh. Kada breath mo, ipo-pull up mo siya pa isa-isa. Kuwari ganito. Nakaupo ka, tapos unang channel is sa buntot, 'di ba? Breathe in ka, ipo-pull up mo diyan sa
from buntot papunta sa pantog. Tapos exhale, liliit yung tiyan mo. Tapos pag nag-breathe in ka uli, ipo-pull up mo na naman siya papuntang navel. Tapos breathe out. Tapos liliit yung tiyan mo, 'di ba? Tapos sabay. Next naman na part is ipo-pull out mo na naman siya papunta sa heart. Tapos breathe out uli. Tapos pull out mo na naman yung hangin. Imagination to Yan yung mga chi channels na i-open mo. Dadaanan yan ng hangin. Yung embryonic breathing na sinasabi natin. Tapos papunta siya sa throat. Yan yung sinasabi nilang throat chakra. Tapos breathe out na naman. Tapos next na naman sa mata, yung sa kalagitnaan ng eyebrows mo, sa bunbunan. Pull out mo siya yung hangin doon. Tapos pababa na naman. Tapos di ba last na channel yon yung sa bunbunan, kalagitnaan. Yan yung third eye nila sinasabi na i-open mo. After nun, magbe-breathe out ka na naman. Pero itong twist dito. Di ba yun na yung last na channel? Ang gagawin nyo is, breathe in pa rin, tapos pababa naman sa throat uli. Ang ending kasi niyan ni sa heart. Sa heart talaga mag-e-end talaga yung yung cycle, tapos gagawin mo na naman. Paulit-ulit yan for 20 minutes hanggang ma-reach mo yung enlightenment. So far, ginawa ko yan one try lang. One try. Pero maraming ibang tao talaga ginagawa yan paulit-ulit hanggang matry nila. So, yun nga yung dadaanan ng imagination mo ng breathing. Yung hangin ipo-pull out mo from buntot mo papunta sa pantog, tapos papunta sa navel, sa heart, tapos sa throat, tsaka dun sa kalagitnaan ng eyebrows mo o yung third eye mo, tapos pababa ulit sa throat, tsaka sa heart. So, yung ending laging sa heart lagi. Kasi dyan mo mararamdaman, ang hallmark kasi ng enlightenment is non-duality. Wala siyang separation. Tsaka inner peace, tsaka joy. So, mangyayari is stillness siya sa puso. Wala ka talaga mararamdaman. Para ka ng patay talaga. Kasi ni-reverse mo yung nature eh. So, yung katawan mo, yung consciousness mo, attached pa rin siya sa katawan mo. Pero, nag-drop na yung ego mo. Wala ka na dun sa program ng animal. Kasi ang program ng animal, di ba, instinct lang yan, impulse, tsaka mga worldly desire. So, mahalaga lang sa mga animals is kumain, matulog, mag-entertain, tsaka makipagkantutan. Yun lang mahalaga sa mga hayop. So, pag magugulat kayo nito, majority ng tao, siguro kung ipe-percentage ko siya, 90% talaga is hayop talaga ang base ng worldly desire talaga sila, which is physical perception or material. Yan yung tinatawag nilang material world na mga tao. So, onting percent lang din yung mga tao na may higher level ng awareness. Kaya nga tong channel ko, napaka-konti, 200 lang, di ba? Ay, 500 na ata. 500. So, 500 plus. So, hindi ako nag-expect na ito na magiging 1,000 to. Kasi si SQS nga, 8 years na yung channel niya eh. Pero parang subscriber niya 4K lang. Yung iba nga, 1 year pa lang, umabot na ng 50K, 30K. So, may mga mindset lang talaga na makakadiscover ng mga ganitong klase ng informasyon. So, ganun nga. Yun nga yung gagawin mo. Tawag dun is embryonic breathing or meditation yun sa Buddhism. Kasi sa meditation, isa-silent mo yung mind. Hindi mo naman masa-silent yung mind mo eh. Kailangan i-focus mo dun sa vital breath mo. Paikot-ikot cycle dun nga sa sinabi ko ng mga chi channels na i-open mo. Now,
ang mangyayari niyan is parang kagaya nun sa Naruto. Nasa taas, yung perception mo, yung consciousness mo, parang out of body experience. So, mangyayari niyan is parang may ipo-ipo na simula sa tailbone mo na paangat. Kasi yun yung na-imagine ko nun nung nangyari sa akin yun. So, nasa taas ako. So, parang patay na talaga ako. Parang yung ikaw, yung dating ikaw na perception mo is namatay. Parang nakatingin ka sa baba. Tapos sabay medyo bibilis yung tibok ng puso mo niyan. Siguro baka pumalo sa akin ng mga 90 plus, mga ganun. Balak pa nga ako istorbohin ng nanay ko nun kasi tinawag ako. Pero hindi ko hininto. Wag nyo hihinto yun para talagang Kasi merong mga tao talaga na syempre ayaw ng Matrix na magising ka Kasi nga, kawalan na naman sa kanila yun. na kasi 'di ba, parang ang purpose kasi ng existence i-pull yung mga spirit, yung spirit para continuous na mag-exist tong realidad na to. Kasi kung wala yung spirit na yun is hindi mag-exist din talaga tong realidad na to. So parang ginagamit siyang power source. Pero sa Gnostics kasi is magkaiba yung creator ng physical dun sa non-physical. So ang nature kasi talaga ng physical is evil. So lahat dito nakikita mo is evil yan, masama. Sa mindset to ng ng non-physical or yung mga spiritual na tao. Pero natural yan. Natural yan sa physical na mang-exploit. Tapos survival lang at mag-procreate. So, kung iisipin mo is natural talaga sa mga tao tsaka sa mga hayop. Kasi obserbahan mo yung animal kingdom. Hindi naman nila alam yung tama at mali, di ba? Ganon din yung mga tao na yung parang blue pill na sinasabi ko, yung mindset is based on desire tsaka mga physical lang talaga, worldly views. So kung iisipin mo, nagfa-function sila based on impulses, desires, tsaka physical lang talaga based on sa mga nakikita, naririnig, naaamoy. So parang hayop din talaga karamihan ng mga tao. Actually, yung mga nag-procreate, hindi nila alam yan. Hindi nila conscious na ginawa yan. Mostly na nag-procreate is out of impulses and desire. Dahil sa lust nga, di ba? Kasi yun yung highest na pleasure na ma-attain ng beast, which is yung sexual orgasm. So, dahil doon, trap kasi yan trap yung orgasm na yan So, binigyan ng bawat mga hayop, living organism ng ganyan, highest pleasure para nga makapag-replicate ng replicate. So kung iisipin mo, ikaw lang naiiba kasi 'di ba sinasabi nila maging mabait ka. Actually, kung wala talagang mga religion, tsaka tinuturo na moral values and principles, tsaka yung laws, yung mga batas sa lipunan is hayop din talaga yung mga tao at mang-exploit din talaga for survival. Kasi ang problema kasi talaga yung existence tsaka yung nature. So sa Gnostics kasi is binanggit sa Gnostic Christians na ang gumawa talaga ng physical is hindi mabait na Diyos or God na sinasabi nila. Kasi nga, yung nature talaga ang problema Kailangan mo talagang exploit, pumatay, tsaka mang-steal ng life para mabuhay ka. So, di ba yung pagkain, fruits and vegetables, buhay din yan. So, ninanakaw mo yung buhay nila para pandagdag sa buhay mo. Tapos, yan yung magiging nutrients ng sperm tsaka egg cell para makareproduce. So, yun lang talaga yung main purpose ng buhay. Paulit-ulit. Kahit naman yung mga sinasabi nila non-living things, which is wala naman talagang non-living things kasi yung pundasyon ng bahay, kahoy, gawa yan sa puno, may buhay din yan. Tapos yung bato, may buhay din yan. Yung bato, nag-undergo yan na solid liquid gas, di ba? Yung sa cycle na sinasabi nila, yung inaral natin ng elementary tsaka high school. So yung, di ba yung
yung magpe-precipitate yung tubig pataas, tapos bababa, tapos sabay magiging, yung tubig naman nagiging bato rin siya. So parang depende sa interaction ng chemicals, pero hindi ko na alam yun. Pero yun nga, ganun nga yung nangyayari. Parang nagre-reproduce din talaga yung ano. So isang consciousness lang talaga yung physical, which is solid, na-divide lang talaga sa solid, liquid, gas. Now, yung solid, mas malamang mabigat talaga siya dahil kumpul-kumpul yung atoms niya. 'Di ba yun yung natututunan natin, 'di ba? Nung high school tayo. So, ganun nga. So, kung iisipin mo yung nature talaga, dinivide kasi to sa Gnostic Christians eh. Hindi sila naniniwala na iisang God yung gumawa ng physical na to. Yung isang God na sinasabi nila na big God talaga is yung non-physical, unatomic. So, hindi nag-i-exist. Pero, medyo, yun yung pure, untainted, tsaka immortal. Immortal. Yun talaga yung yung walang limitasyon. Kasi, once na nag-exist yung bagay is puro limitasyon yan. Puro limitasyon. Parang katawan natin, di ba? Once na nabuhay ka, doon na nag-i-start yung kamatayan mo. Kasi kailangan mo mang steal talaga ng buhay ng ibang hayop, insekto man yan, fruits and vegetable, para mabuhay ka, di ba? Pandagdag sa life mo. Ang ending mo is, ganun din, mamamatay ka rin, tapos kakainin ka naman ng insekto, hayop, or kung ano pa man yan. At sila naman ang magre-reproduce gamit yung flesh and bones mo. So, cycle lang talaga dito. Pasa-pasa lang ng energy. So, kung iisipin mo, wala din talagang ikaw. Kasi parte ka ng nature eh. Di ba sinabi ko na sa inyo yan, yung space. Wala talagang space. Hanggat in contact yung katawan mo sa hangin, which is material pa rin yan. Dahil pag tiningnan mo yung hangin sa microscope, may atoms pa rin yan. May sariling buhay. So, hangin, tubig, tsaka lupa. In contact katawan mo, may space ba? Walang space. Kalokohan yan. Isang consciousness lang talaga tayo. Ginagawa lang talaga natin yung program natin. Now, ang purpose ng enlightenment is i-reverse mo yung nature. Ibig sabihin, i-reverse mo yung program ng nature, which is papunta dun sa non-physical bago ka ipanganak. So, nga, may katawan ka, meron kang utak, meron kang yan nga, katawan na puno ng limitasyon. Pero ang mangyayari dyan is pure stillness. Para ka na rin talagang patay. Yun yung yun yung power dun eh. Dun sa sinasabi nila, open yung third eye. Yun talaga meaning ng i-open mo yung third eye mo. Na para i-reverse mo yung nature ng katawan mo papunta dun sa non-physical state bago ka So parang patay ka na nga rin talaga. Wala ka yung heart mo walang emosyon dyan na parang roller coaster kagaya ng mga hayop tsaka yung mga ordinaryong tao. Kasi syempre naranasan ko rin maging ordinaryong tao nung bago ko pa ma-reach tong state na ganito. Tapos nung bata ako, bago ko ma-reach yung state na to is, yung utak ko marami talagang pumapasok na mga worries na hindi naman talaga nag-i-exist. Kasi yan yung program talaga ng mostly talaga ng ginagawa natin dito sa physical na to is nakafocus lang talaga sa survival at procreation. Kasi yan yung program talaga ng ng existence or tinatawag nating consciousness. So, hindi lang ikaw niyan, lahat ng living organisms, yun yung program. So, natural talaga dito sa nature ang evil talaga. Kung na-reach nyo yung enlightenment, para sa pananaw mo evil, pero sa mostly ng mga tao. Kaya papansin mo yung mga ibang tao ang titigas ng ulo, tapos sumusunod lang sila dahil may mga batas, tsaka may mga laws and restrictions nga, 'di ba? Na kailangan na tapos may religion din. Actually, kung wala ka talagang religion, mangyayari talaga yung mga tao talaga. Galing hayop din talaga, promise.
Alam ng Illuminati yan, ng mga, kasi yung Illuminati is logical. Pero hindi nila natatap yung spiritual kasi nga, hindi naman din mga spiritual yung mga tao na yan eh. Logical based sila. So alam nila yung mga tao is hayop lang din yan. Kaya trinatrato nila na hayop yan. Nagtayo sila ng mga social construct. Yan yung sinasabi sa red pill na blue pill. Yung pag eskwelahan, entertainment. So in short, lahat ng distractions para alisin yung focus mo sa survival mo tsaka procreation. So yun yung ano niyan. So kung iisipin mo, yung nature talaga yung flawed dito eh. Kasi nga, kailangan mo talaga mag-exploit para makasurvive ka. So yun yung ano, yun talaga yung main focus ng enlightenment na ano, para i-reverse mo yun. Di ba nga yung mga Buddhist, di ba, yun lang yung ginagawa nila eh. Nilalaan lang talaga nila yung buhay nila doon para ma-reach yung enlightenment. After nun is, ginagawa na lang nila paulit-ulit yung bagay. Tsaka yun pa pala, kahit magtrabaho ka ng paulit-ulit, di ba yung iba naiinis na nagtatrabaho ng physical na ano, kahit magtrabaho ka paulit-ulit is ano, wala na siyang attachment na inis, burnout or something. Sure, maboboard ka pa minsan-minsan, pero sa damdamin mo, wala talaga, emptiness siya, stillness. Clear yung mind mo niyan, tsaka yung puso mo. Yun yung hallmark ng enlightenment. Wala ka nang worries. May chronological na iniisip ka lang yung mga gagawin mo next. Pero yung mga fear, yung mga kung ano-anong worries na nasa utak ng karamihan tao is wala talaga. Kasi napagdaanan ko rin yan dati bago kang ma-reach yun, di ba? Nung 31 years old ako. Ewan ko lang kung marireach yun na natural yung dahil sa information lang, nang walang meditation. Pero I doubt it. Hindi eh. Kahit si Buddha tsaka Jesus, nag-meditate talaga sila. Hindi mo marireach ang enlightenment kung hindi ka mag-meditate. Meron sigurong by accident. Depende sa spirit talaga ng tao eh. Hindi lahat ng tao may kapasidad na matap yung spiritual side nila. Kasi sa Gnostics nga, dinescribe na yan eh. Yung mga pills na yan. Base sa level ng understanding or awareness or wisdom, knowledge, kung anong pa man yan. Blue pill, red pill, tsaka yung black pill. So, ganun din yung mga tao. Nature-based, which is instinct, desire, tsaka physical. Yun lang yung focus nila kung ano yung nakikita, na amoy na ano. Tapos, puro desire lang talaga na mag-survive at procreate. Yun yung focus ng mga blue pill, di ba? Or mga worldly na tao. Pangalawa naman is logical base. Yan yung mga intellectual na thinker. Nag-iisip na malalim, pero hindi nila kayang itap yung higher knowledge, yung wisdom na sinasabi natin, which is non-physical. So, yung pang-apat na tao, pangatlong tao is yan yung talagang na-bypass yung blue pill, red pill. Yan yung black pill. O tinatawag natin yung mga enlightened beings. So marami niyan, lahat ng religion ay may enlightened beings. Si Jesus, mga apostle ni Jesus, enlightened din yun. Tapos yung basta yung mga character sa Bible. Tapos sa Hinduism, sila Krishna. Yan, hindi ko na alam yung iba. Tapos sa Buddhism naman si Buddha. So yung Buddha kasi, Buddha state yun eh. Yung Christ naman is yung Christ state, which is yung spirit. So yung Buddha is, hindi nga ako naniniwala na may Buddha talaga tsaka Jesus eh. Tingin ko tong story na to is metaphor lang to. Ang tinutukoy dito yung spirit eh, yung enlightened state eh. So lahat ng enlightened being talaga is parang si Jesus na rin yan, si Buddha or kung ano pa man yan. Kung sino man yung enlightened na master nila. So ganun nga. So nalaman nyo na yan, nature based ng tao talaga. Is parang hayop lang din talaga. Kaya nga
ano eh, pagka na-enlighten kayo, medyo magiging ano na kayo eh, wala na kayong pakialam, pero alam mo yung nature ng mga kapwa-tao mo na may kapasidad talaga na mang-exploit. Kasi yun yung nature talaga eh, natural course yun. Kailangan mo talaga mang-exploit. Kaya, yung hypergamy, ano lang yan, na-touch mo lang yung surface level eh. Siyempre, survival at procreation pa rin talaga focus ng hypergamy. Ganon din yung mga lalaki na ano, 'di ba? Mga lalaki na maraming may multiple partners. Ganon din focus nun for exploitation pa rin talaga. Hindi mo maiwasan yun kasi yan yung natural talaga eh. Na ano, ikaw kasi, wag mo ipareho yung sarili mo sa ibang tao kasi black pill ka eh. May higher wisdom ka, tsaka alam mo yung nangyayari. Kasi alam mo ang bawat choices mo may future consequences. Pero mostly ng tao hindi alam yun ah. Alam nga nila na pag kumain sila na, pero ginagawa pa rin nila kasi nga wala silang control. Kasi yun yung program talaga ng nature eh, which is ego-based. Ang ego is program yan ng physical. Ibig sabihin, kahit kahit yan sinasabi nilang puno, may ego yan. Kasi ang ego talaga is consciousness yan eh. Yan yung sinasabi nila. Kaya pagka na-reach mo enlightenment, magda-drop yung ego mo. So, ang focus mo is hindi na dun sa physical, non-physical na yung focus mo. Kasi dun talaga yung kalayaan eh. Tsaka malayang malaya ka talaga nakakapili sa mga choices mo. Tsaka na-analyze mo yung mga future consequences. Na ano. So, ulitin ko yung ano, kung paano mag-meditate para i-open nyo yung mga chi channels nyo or chakra channels na sinasabi nila sa Airbender, kung ano pa mga anime yan, is unang chi channel sa buntot. Yan yung coccyx. I-search nyo yun sa anatomy sa Google para malaman nyo. Sa mga first timer dito. So, yung coccyx, yan yung buntot. Ipo-pull up. I-imagine niyo yung hangin. Ibig sabihin, yung hangin na yan is connected yan sa hininga nyo. Ipo-pull up nyo papunta sa pantog nyo. Tapos yung pantog nyo, kasi dyan yung etits, di ba? Yan yung ano eh, driving force talagang ano eh. Iba-bypass mo yan, yung mga chi channels kasi yan yung mga worldly desire. Gaya ng buntot, ano bang ano, yung dalawang channel na yan is, yan yung for desire for lust, tsaka procreation. So, pagka inopen mo yung chi channels mo dyan, which is, mangyayari is, spirit na yung mag-overtake. So, parang mangyayari niyan is parang magkakaroon ng butas. Butas yung chi channels mo kasi nga parang magiging black hole na siya yung mga chi channels mo. Kasi nga in-unplug mo. Yun yung meaning ng unplug sa Matrix eh. Yung mga chi channels mo is may mga program yan galing sa matrix mismo, which is yung physical. Ang gagawin mo dyan is i-unplug mo. Pag in-unplug mo yan is, pag in-unplug mo, di ba, butas. Ano bang sa butas na yan? Malamang yung non-existence, yung kawalan, di ba? So, yun yung purpose nun. I-unplug mo yung mga chi channels. Or i-open mo yung chakra gates. So, yun. Sa buntot, dun mag-i-start. Inhale ka. Pag nag-inhale ka, dapat lalaki yung chan mo ah. Yung exhale, hindi. Pag nag-inhale ka, lalaki pala yung chan mo. Pag baliktad. Pag nag-inhale ka, lalaki yung chan mo. Tapos pag nag-exhale ka, liliit yung chan mo. Ganun yung process ah. Baka malimutan nyo. Minsan kasi mababaliktad nyo yan eh. Pag nag-inhale, lalaki yung chan. Exhale, liliit. So, ganun. Ipo-pull up niyo siya papuntang pantog. Tapos, ganun na naman, ipo-pull up papunta sa heart. Yung, i-imagine nyo yung hangin na connected yan sa breathing nyo.
Tapos yung heart papunta sa throat. Tapos yung throat papunta dun sa gitna ng eyebrows nyo. Tapos pababa na naman uli sa throat. Tapos ang ending sa heart. So, one cycle yun. Paulit-ulit yun for 20 minutes. Yun lang talaga yung gagawin nyo hanggang ma-reach yung enlightenment. Kasi, sinasabi kasi nung ibang mga spiritual guru, meditate, i-quiet daw yung mind. Hindi mo maka-quiet ang mind kung wala kang focus. Siyempre, ang focus mo yung breathing. So, yung cycle kasi ng yung cycle yung ginagawa mo cycle ng life Parang ginagawa mo, nire-reverse mo nga yung nature. Na yun yung goal kasi niyang enlightenment na i-open yung chakra gates mo or chi channels mo. Or tinatawag nila unplugging sa matrix. Actually, yung red pill nga, hindi naman talaga unplug yan sa matrix. Kasi hindi naman mga open yung third eye ng mga tao na yan Logical base lang sila, pero hindi yan naka-unplug sa Unplug sila sa blue pill, pero yung higher wisdom, wala yan. Ka maniniwala dyan sa mga tao na na yan. So, kaya nila napasok yung Lookism is natural kasi yan Parang yun nga sinabi ko, 'di ba, sa Animal Kingdom. Syempre, paano ba nalaman ng mga tao mag-procreate, magkantutan, 'di ba? Paano ba nila nalaman 'yan? May nagturo ba sa kanila niyan? Wala, 'di ba? Natural 'yan. Tapos yung attraction, base sa nakikita, 'di ba? Yun lang naman yun, na-attract sila base sa nakikita mo, 'di ba? Pag ikaw lalaki ka na, tinitigasan ka sa sexy yung katawan. Malalaki yung puwet, malaki yung joga. Sa babae naman din ganun, yung V-taper na katawan ng lalaki, tapos okay yung muka, kahit average looking or pogi. Yung kasi sa Lookism kasi is talagang, yun talaga yung determinant talaga ng health para mapasa mo yung genetic mo. Yun lang naman yung dahil pasikot-sikot ng ibang tao, status. Oo, mahalaga din naman yan, pero looks mismo ang dapat mo mapasa. Hindi lang naman sa tao to sa animal kingdom. Yung mga gorilla nga, di ba? Pag nag-procreate sila, di ba ganun din. Na-attract sila sa kapwa nilang gorilla na malalaki katawan talaga. Tapos may square pa nga yung jawline ng gorilla, di ba? Yun ang talagang chad na giga chad na talagang itsura, di ba? Na makikita mo. Tapos ganun din sa peacock, di ba? Yung peacock, yung may kulay yung based on perception talagang procreation. Attraction is yan, perception yan. Base yan sa nakikita talaga. Yan yung una mo dapat mapasa. Na actually yung respect nga Kasi ako, naobserbahan ko to. Merong mga katrabaho ko, putas, 6'4 nga Matangkad pa sa akin, hindi naman ako dinidisrespect dahil kasi sa mukha ko. Tsaka sa frame ko, ganun lang naman yun Tangkad pa sila sa akin yung iba, di ba, yung mga doktor dun sa trabaho ko. Kasi subconscious yan. Nag-react lang sila sa nakita nila. Malamang nakita nila, okay, itsura. Malamang nire-respeto ka. Kaya nga, pag talaga perception talaga. Kahit nga si Robert Greene, inamin niya yan sa 48 Laws. Books of Power niya di ba? Sinabi niya na everything is judged by its appearance. I mean, pag sinabing everything, hindi lang to sa tao kasama na yung damit mo dyan, everything, as in everything talaga, choices mo, pagbili mo ng damit, pati pagbili mo ng pagkain. Syempre, minsan, malalaman mo yung pangit na karne dahil iba na yung kulay, di ba? Tanga-tanga nyo naman kung hindi nyo alam yun, di ba? Kaya nga, everything talaga is judged by its appearance talaga. Yan yung biggest black pill talaga. About sa dating and mating to Actually, kahit nga hindi sa dating and mating sa choices mo rin sa mga binibili mong bagay judge mo yan base sa Minsan nga yung tela, malalaman mo, ito komportable to kasi mukhang soft, smooth, di ba? Texture, tas hahawakan mo. Judgment pa rin yun based on appearance. Hahawakan mo, kakapain mo yung tela.
titingnan mo kung makapal o hindi ba judge by its appearance yun. Pati choices ng ano mo, appearance pa rin. Kaya yung mga nagsasabi, status ang puta, ugali. Naku, hindi yan. Una mo dapat mapasa appearance. Kahit sabi mo, fuckable katawan, tapos average looking. Appearance pa rin yan. Looks pa rin yan, yung katawan. So, paano? Ayan na yung finale. Tapos balik na tayo uli sa lookism. So, alam ko sa 500 na na subscriber ko dito, hindi percentage ko na makaka-open na chi channels nila or chakra. Medyo mahirap yan, mga 2%. 2% lang talaga makaka-open ng chakra yun. Pero yun nga, at least na-share ko to. Pwede nyo i-try. Ma-open nyo talaga. Basta ang hallmark niyan is para ka na talagang patay. Yun yung perception tsaka experience. Stillness siya. Wala kang worry. Tapos yung heart mo, flatline talaga, parang parang 0, 0. Yun yung sinasabi nila, 0 point. 0 point. Babalik ka sa 0 point. Kasi ang 1 is yung consciousness which is physical. Ang 0 is yun yung immortal. Walang limitasyon, non-existence. So pagka na-reach mo yung enlightenment, yun yung yun yung perception mo. Walang separation, non-dual, tsaka parang walang limitasyon. Pero syempre yung katawan mo may limitasyon pa rin, di ba? Pero yung perception, wala talaga. Tsaka kung magka-pain ka man, walang attachment na suffering. Yan lang naman yung goal ng mga Buddhist Tsaka yung mga ibang mga talagang spiritual path na talagang tinutukoy. Which is taliwas yan sa goal ng nature. Ang goal kasi ng nature is survival and procreation. Now, kung spiritual ka na tao, ang goal mo lang talaga is ma-reach ang enlightenment. I-reversal ng nature. I-reverse mo yung natural course para ma-experience mo yung immortality. Sa perception nyo na hindi yung katawan mo. Malamang katawan mo mamatay yan. Which is natural course talaga ng katawan mo mamatay. Pero, at the same time, yung experience is para ka nang talagang patay, which is immortal. Pag patay ka na, immortal ka, di ba? So, paano yun lang? Peace.